balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:01 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa ponggang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Araw po ng Lunes mga kasama, ngayon po 29 na po sa buwan po ng June 2026. Kumusta mga ka-idol, mga kasama, kami po ay umaasa na nasa mas kayong kalagayan at malusog na pangangatawan, malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong radyoman sa nakalipas na 48 hours. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning sa Radyoman Danny Danilo Malaran at sa Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Lalaki patay matapos mabiktima ng pamamaril sa National Highway ng Barangay Galakit. Sako po ng paggalungan sa Maguindanao del Sur nitong Sabado ng umaga. Una sa lahat, headlines. Samantala, isang lalaki din po patay sa nangyaring pamamaril sa bayan po ng Libungan. Una sa lahat, headlines. Kahapon din po ng hapon, isang lalaki din po na sakay ng single motorcycle, biktima ng pamamaril sa bayan po ng Dato Muntawal. Una sa lahat, headlines. Isa patay, samantalang ilan sugatan sa banggaan ng payong-payong at ng ELP dito sa bahagi po ng Dato din Sinswat. Una sa lahat, headlines. Mahigit sa 13 milyon na halaga ng illegal na droga na sabat ng PDEA sa isang operasyon sa bayan po ng Parang. Una sa lahat, headlines. BTA Member Parliament MP Harun Abbas pumanaw. Samantalang dumagsa ang nagpati ng pagkikiramay, pakipagdalamhati sa kanyang pamilya. Una sa lahat, headlines. Simulation exercise para sa nalalapit na BARM parliamentary election yung sinagawa po ng COMELEC. Nitong Sabado na pinangunahan ng kanilang COMELEC chairman, Attorney Erwin George Garcia. Una sa lahat, headlines.
Ilang mga representante panang mga political party dumalo sa naturang simulation exercise ng COMELEC kung paano boboto at ilang mga paaralan binisita dito sa BARM nitong Sabado. Una sa lahat, headlines. Dalawa katao naman kabilang isang sundalo at isang teacher patay sa pananambang sa Malabang. Una sa lahat, headlines. Lalaki naman patay matapos na mabugbog sa bayan po ng Libungan. Una sa lahat, headlines. Samantala, resulta ng BARM parliamentary election posibleng malaman na sa gabi mismo ng araw ng halalan. Una sa lahat, headlines. MBHTE BARM nanawagan ng hustisya sa pagpatay sa isang baluter teacher sa Lanao. Una sa lahat, headlines. 2.18 milyon na halaga ng smuggle na cigarettes inabundo na sa bayan po ng Marantau. Una sa lahat, headlines. Governor Mujiba Taman ng Basilan nanawagan ng transparency sa paggamit ng LGSF sa Basilan. Una sa lahat, headlines. Mga guro at mga grupo ng ulama nanawagan ng pagkakaisa at kapayapaan na sa BARM sa gitna ng umiinit na usaping politika. Una sa lahat, headlines. COMELEC naghanda ng mahigit sa 1,200 na reserve ACM para sa first BARM election. Una sa lahat, headlines. Sa balitang nasyonal, mga kasama, 3 armas ng NPA na-recover naman sa Misamis. Una sa lahat, headlines. Rollback sa presyo po ng produktong petrolyo ipapatupad bukas pero hindi kalakihan. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat itong gyera dito sa Strait of Hormuz muling naitala matapos na paputukan ng Iran ang ilang mga barkong dumaraan. Amerika gumanti naman ng missile. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa 37 barangay ng Cotabato City, Mapia-Mapita sa Canalagon San, sa mga nagkakape. Ngayong umaga, good morning po sa inyo, kasamang pandesal, kasamang dudol, kumukunchi, puto, bibingka. Good morning sa mga kafeterya dyan sa Baguio po ng Mega Market, sa mga kay Babo, kay Bapa at na nagkakape sa mga sandalang ito. Good morning po sa inyo, malamig na umaga para bang uulan. Sa ating mga Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa Cotabato City at sa iba pang panig ng ating kapuluan. Good morning kay Dato Uno Oto Di Maukom dyan sa Dato Saudi at kay LJ Landau sa Labungan. Good morning po sa inyo. Kay Nilda Saila sa Colombio, Sultan Kudarat, sa balubundoking bahagi ng Colombio. Good morning po sa inyo kay Eliasar Clarito Robles sa Midsayap, kay Father Elmar Cortel. Kumusta pa sa UP at kay June Kasan, good morning. Kay Dato Tugoto ng SPD at kay Marvin Leon. At kay
Good morning din po sa ating mga mangingisda at mga farmers na nakikinig sa umagang ito. Mapya mapita sa Kano Langon. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama kung saan nung Sabado po ay isang malungkot na balita. Diyan sa bahagi po ng Pagalungan, isang lalaking sakay ng single motorcycle ang pinagbabaril sa National Highway ng Barangay Galakit. Sako po ng Pagalungan sa Maguindanao del Sur alas 4 po ng hapon na kung saan ay hininalang riding in tandem ang nasa likod na naturang pamamaril. Inilalang biktima na si Abdul Hamed Hussein, nasa ustong gulang na residente ng Sitio 5 Barangay Kudal, sako po ng Pagalungan. Sa inisyal na report ng kapulisan, galing ang biktima kasama ang kanyang misis ay galing umano sa isang palengke sa bayan po ng Pikit. At papawid na sana sila sa kanilang single motorcycle na bigla silang lapitan. At pagbabarilin ng mga suspect sa kanilang motorsiklo at walang habas na pinagbabaril. Dahil sa mga tama ng bala sa katawan, kaagad na nasawi ang biktima na bumaga pa sa isang kanal ang kanilang sinasakyang tricycle. Kasama ang biktima, ang kanyang asawa at 6 na taong gulang na anak. Nakapwa nakaligtas sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan. Inaalam kung sino ang responsable sa naturang pamamaril at kung anong motibo sa insidente. Unang radyo, unang balita. Kahapon din po ng hapon, isang pamamaril din po ang naganap sa katabing bayan po ng Muntawal na kung saan isang motorcycle rider din nasakay ng Click Wave o Click Honda motorcycle ang pinagbabaril dyan sa National Highway din po ng Barangay Bulit, sako po ng Dato Muntawal. Kaagad namang naisugod sa paggamutan ng mga bystander ang naturang biktima na kung saan ay wala pang pagkakilanlan sa naturang motorcycle rider. Kaagad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP. Ngunit bigo silang mahuli ang mga salarin. Sa ngayon, patuloy ang kanilang follow-up investigation sa insidente. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bahagi ng Malabang, isang pananabang din po ang nangyari dyan sa naturang bayan kung saan isang sundalo at isang volunteer teacher ang nasawi matapos na pagbabarilin. Antabayanan yung karagdagang detalye sa naturang insidente mamaya sa report ni Radyoman Dato Jul. Diyan din po sa Dato din Sinswat, isang malungkot din po na balitang nangyari. Isang vehicular accident ang naganap, Payong-Payong versus Alpa, isa po ang napatay. Antabayanan yung report ni Radyoman Maestro dito sa Libungan kung saan isang lalaki po ay patay din po sa nasabing bayan sa pamamaril. Kinilalang biktima na si alias Agustin, residente ng Barangay Kiloyaw, ng kasalukuyang nininirahan sa lugar kung saan naganap ang insidente ng pamamaril. Nitong Biyernes po ng madaling araw sa paunang investigasyon ng kapulisan, batay sa paunang pagsusuri, na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang ilang basyo ng mga bala na pinaniwalaang may matinding o may pambubugbog pa sa naturang biktima na paulit-ulit na umanong paghampas ng kahoy na ikinasawi ng naturang biktima. Isa sa mga pangunahing anggulong sinusuri ng mga otoridad ay ang posibleng may kaugnayan sa alitan o hindi pagkakaunawaan na nauwi sa marahas na krimen. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita nitong Sabado, naging busy din po ang tanggapan ng COMELEC sa sinagawang simulation exercise dito sa area po ng Cotabato City at dito sa area po ng Rebocan. Dito sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte, na kung saan mismo ang COMELEC chairman ang siya pong bumaba para pangunahan ang naturang simulation exercise para po dito sa paghahanda ng First Burma Parliamentary Election na nakatakdang gawin ngayong September 14. Habang papalapit na rin ang kampanya sa naturang halalan. Unang radyo,
unang balita. Sa main din, kasi sa main office, lahat kasi ng nangyayari dito sa Cotabato City, sa Tawi-Tawi, nung isang araw pa sa Tawi-Tawi, nag-set up na kami doon sa ilang paaralan para doon sa ating simulation nga. At in fact, yung lahat ng mga results, makatapos itong masumatotal dito, later ma-count dito, tapos ito ay itatransmit sa probinsya, sa Kapitolyo, dahil meron tayong canvassing sa munisipyo muna, tapos sa Kapitolyo. Pagkatapos po nito, ang lahat ng transmission mula dito, makikita po lahat ito sa COMELEC website. Makikita rin po lahat ang results sa ating pong, meron kaming operation center na nandyan ngayon sa Palacio del Gobernador. So ibig sabihin, pati po yung mga PPCRB, NAMFREL, majority party, minority party, although hindi pa namin na-determine sa kasalukuyan kung sino sila, at kasama na po yung media, yung server nila, ay makakatanggap ng results. Gusto namin makita gaano ba ang may difference ba na seconds man lang, although base sa aming assessment, mukhang wala ng difference ng seconds. Pag pinadala ang result mula dito sa paaralan na ito, yung presinto, simultaneously sa lahat ng servers na yan, matatanggap ng pare-parehas na oras. Makikita rin natin kung pare-parehas ba yung boto na matatanggap. Yun ngayon yung ginawa natin simula pa noong 2025. Unang radyo, unang balita. Samantala, iniyag naman ni COMELEC Chairman Attorney Erwin George Garcia na next week malalaman kung sino ang magiging dominant majority political party dito sa 13 regional political party na lalahok sa First Barma Parliamentary Election. Tiniyak din ang kauna ng Barma election ay matutuloy at walang postponement as of now na natatanggap ang COMELEC. Unang radyo, unang balita. Pa natin alam kung sino majority party, minority party. Next week po, hopefully, mailabas namin kung sino sa 13 na partido political ang dominant majority, dominant minority, at saka yung 10 major political parties. Gusto ko lang po sabihin, baka kasi magkamali ng interpretasyon ng ating mga kababayan. Pag sinabi pong dominant majority party, hindi naman nangangahulugan na siya ang pinakamalakas. Hindi pagka sinabi mong dominant minority, hindi nangangahulugan siya ang pinakamahina. Hindi po. Yung po ay papatunay lamang na maaaring sila ay nakapag-fill up ng mga kandidato sa iba't ibang posisyon. Yung iba naman dahil sa medyo yung mga requirement ng kababaihan o kaya naman yung requirement na sila ay medyo matagal-tagal na nag-i-exist. So yung po ay may mga porsyento, doon namin aalamin, bibigyan ng corresponding score ang bawat item na yon upang alamin sino ba yung may pinakamataas na nakuha na porsyento at yung pinakapangalawa naman ay siya naman ang tatawagin natin na dominant minority party. So, unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Sa ismong orasan, oras natin ganap ng alas 5:19 na po ng umaga. Tatak RMN. Sana ituloy na yung halalan para nang sa ganun ay makapagboto na rin yung ating mga kababayan ng susunod na mamamahala dito sa bahagi po ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, hindi yung appointed. Kailangan na po ay makapagpili na po yung ating mga kababayan para nang sa ganun merong mandate galing po sa ating mga taong bayan. Una at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Atin na po nga tunguin mga kasama, report ng ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita ating unang dakuan. Si Radyoman Maestro, banggaan ng payong-payong versus truck, isa patay, 2 kritikal. Sa detalye, si Radyoman Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Dead on the spot ang isang payong-payong driver habang 2 naman ang nasa malubhang nasugatan matapos ang head-on collision sa pagitan ng isang motorcycle, payong-payong at isang Isuzu truck sa bahagi ng National Highway sakop ng Barangay Bito sa bayan ng Daturin, Sinsua, Maguindanao del Norte. Bandang 1:12 ng hapon kahapon, kinilala ang nasawi na si Ari Pascual Sagapa, 29 anyos, driver na naturang payong-payong at residente ng Barangay Makir sa nasabing bayan. Ang kanyang 2 pasahero ay nagtamo ng seryosyong pinsala na agad naman dinala sa Cotabato Regional and Medical Center upang malapatan ng lunas. Batay sa paunang investigasyon ng Daturin, Sinsua at Municipal Police Station, magkasalubong ang 2 sasakyan nang mangyari ang banggaan.
Naaresto ang driver ng Isuzu Elf na si Ali Adam Abang at inihanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious of physical injuries at damage of property habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng PNP sa insidente. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat, Maestro, sa balitang yan. Samantala ating dakwa naman sa radyoman.webs. Dahil malaki-laking halaga ng illegal na droga na sabat ng PDEA sa parang sa bypass operation, umabot sa 13.6 million pesos. Mahigit 1 kilo ito. Sa detalye sa radyoman.web sabang. Ronda Presinto. Nasabad ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARM, katuwang ang parang MPS, ang 2 kilo ng shabu sa lalaking suspected drug pusher matapos kumagat sa bypass operation kahapon sa Barangay Landasan, Sarmiento, parang Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa PDEA-BARM, ang suspek ay kinilalang si alias Dots, 42 anyos residente ng Barangay Poblasyon sa Sarifa, Guac, Maguindanao del Sur. Dagdag sa ulat, si alias Dots ay sangkot di umano sa malaking bentahan ng droga sa mga lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at North Cotabato. Na-recover ng operating team ang 2,000 gramo ng shabu na nakasilid sa 2 plastic Chinese tea bag na nagkakalaga ng 13,600,000 pesos habang nabawi rin ang ilang ebidensya at bypass money. Nasa jail facility na ng PDEA-BARM ang suspek at maharap sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat .web sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa radyoman.jul sinasabing 2 katao kabilang isang sundalo at isang teacher patay sa pananambang sa Malabang. Sa detalye sa radyoman.jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasawi on the spot ang 2 katao habang isa pa ang sugatan sa pananambang alas 5 ng hapon sa Barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur. Kinilala ang mga nasawi na sina Corporal Jason Castro ng Philippine Army at Hapipa Macadato, 23 anyos, isang volunteer teacher. Ayon sa paunang investigasyon, tinamaan umano ng ligaw na bala ang babaeng biktima habang sakay ng isang payong-payong pawisan na sa kanilang tahanan sa Barangay Punong ng tambangan ng mga sospek ang puting Toyota Hilux na sinasakyan noon ng mga sundalo at ang mga SCA member. Galing umano ang mga ito sa isang security operation sa Barangay Baras sa nasabing bayan at pabalik na sana sa kanilang kampo ng saktong dumaan ang payong-payong tricycle na sinasakyan noon ni Teacher Macadato. Tinamaan din ng bala ang driver nito na si Richard Estomen na ngayon ay patuloy na ginagamot sa bahay pagamutan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa krimen habang blanco rin ang mga ito sa maaring motibo sa naturang pananambang. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manjuli Mapalaw, Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Sokran .jul sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report sinasabing MAFAR. Pinalawak ang halal agriculture campaign sa Special Geographic Area. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak Arimen Report. Pinaigting ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR sa Special Geographic Area ang pagsusulong ng halal-compliant na agrikultura sa pamamagitan ng serye ng mga pagsasanay at mga programang nagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa mga munisipalidad ng Nabalawag at Kapalawan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga magsasaka hinggil sa halal na sistema ng produksyon at pagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga produktong agrikultural na may halal certification. Nakatutulong ang mga inisyatibang ito sa mas malawak na kampanya ng rehiyon na palakasin ang industriya ng halal sa Bangsamoro. Nagsagawa ang MAFAR SGA ng Community-Based Halal Promotion and Advocacy Awareness Program o Halal Symposium sa Barangay Manarapan at Kapalawan na dinaluhan ng 100 magsasaka. Sa hiwalay na aktibidad, nagsagawa rin ang MAFAR SGA ng Halal Feeds Training para sa 30 miyembro ng Ulandang Mangugaya Farmers and Fisherfolks Association sa Barangay Ulandang, Nabalawag. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin this morning. Kay Bay Gyara Ura Usman, salam, mapia mapita Sir Mark. Nakikinig kami dito sa Tamutakawan.
Shoutout sa lahat ng nakikinig at sa aming mahal na kapitan kay Kapa Ahmad Urak. Good morning sa Tamuntaka 1. Kay Beth Swagabla, good morning. Kay Violet Ningasca Pantuhan, kay Serapion Maghanoy, at kay Nancy Sabado Blanca Rimonde, Pramid Sayap, kay Ronel Radyomuda, at kay Mine Masukat Alan, good morning from Taguig. Pabati sa Green Moss sa New Lower. Pabati rin sa asawa ko na si Hadja Minda Nurhain na Pika Akan Sukran. Kay RR Linas, good morning. Watching from Sitio Maman, Barangay Dato Kampong, Labungan sa Dato din Sinswat sa Maguindanao del Norte. At kay Taibad, good morning po. Oras natin ganap ng 5:25 na po ng umaga. Oras na para humigop po ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, PFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna, ma. Kung naay sipon, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to tulo ka adlaw uban ang saktong kaon ug exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ha, oy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halalang Bangsamoro.
Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Oh, radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Size po yung oras natin ganap ng 5:31 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balita na nakalap na niyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Lunes, 29 sa buwan po ng June, bisperas ng payday bukas. Papasok na po ang buwan po ng July. Napakabilis ng panahon ha. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin ha. Kay Sally Abdul Karim at kay Sir Dato Tenga Latif. Good morning, kasama nakikinig nanonood ang kanyang misis na si Bay Sada Mastura na Tumanong Latif ng Poblacion 1 dito sa Cotabato City. Good morning sa kanilang barangay chairman kay Kapa Abdilalim at yung dating barangay chairman po nila ngayon ay councilor kay Councilor Dutch Magalan. Good morning po sa inyo kay Ma'am Ruby at kay Sir Jun Lantaya sa bahagi po ng Tapayan na Sultan ng Mastura. Always po nga nakikinig po sa atin na busy sa pag-aasikaso sa kanilang anak para po dito sa pag-aaral. Good morning din kay Sir Teng Abdul Karim dyan sa bagay ng Poblacion Mother sa Cotabato City. At kay City Administrator Abdul Wahab Mitimbang, good morning po. Kay Wahida Akan Mamalapat, good morning kay Sir Dutch sa Aragasi. Good morning dito sa bagay ng Poblacion o RH9 sa Cotabato City. Sa Team Talipapa, good morning kay Ate Jane, Kuya Junamis, kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Mapia Mapita sa Kanulangon San, good morning kay Mambay Mems Balaw. At kay Kuya Tata at Tiniding sa Awang, kay Kuya Raymond Abakahin sa area ng RH9 at kay Sir Kadapi Uto ng Land Bank. Dumako pa rin po tayo sa detalye po nating balita mga kasama.
kung saan nitong araw po ng Saturday, malungkot po na balita ang nangyari o dito sa Bangsamoro Transition Authority dahil isang miyembro po ng parliament ang pumanaw. At siya po ang MILF Secretariat na si MP Harun Abbas, na kilala rin bilang Ronnie at Muhammad Amin, sa isang paggamutan sa Davao City matapos ang matagal niyang karamdaman. Ayon kay Bangsamoro Wali Sheikh Muslimin Giamadin, inialay ni Abbas ang kanyang buhay sa pakikibakaw jihad mula pa nung murang edad. Naging bahagi siya ng MNLF sa pamumuno ni Professor Nur Miswari bago naging isa sa mga haligi ng More Islamic Liberation Front. Ipinagkatiwala rin umano ni MILF Founding Chairman na Salamat Hashim ang mahalagang tungkulin kay MP Harun Abbas. Sa pamamahala ng organisasyon kasama ang kasalukuyang Amirul Mujahideen na si Alhaj Murad Ibrahim. Ayon pa kay Giamadin, ilang beses ding nalagay sa panganib ang buhay ni MP Harun Abbas sa panahon ng armadong pakikibaka, ngunit nanatili siyang tapat sa kanyang paninindigan at paglilingkod sa adhikain ng Bangsamoro. Hanggang sa kanyang huling hininga ay jihad pa rin. Dala-dala nito kung kaya't may tuturing siyang syahid dahil sa kanyang katapatan sa Allah at sa Amirul Mujahideen. Unang radyo, unang balita. Pagkawapat ko tao na duwati manikang guyasan kaysa na yama pega kasabot to na lilo na ginawa. Normally lang kagina manusia na pana dinawin no auta saan sa kanino na ginawa. Nung ginamin ka ilenin ka manam so pana na siya sa kanu kapyanan ni pagkapagani na taon yan na sa kapatay. Ya masaba na pagyan namin kasulaw karuto nin ng galbaki. Ito ba sa suudkuan to atau suudkuan to si Muhammad Amin, si Ronnie, kanina sekretary ng Central Committee sa tanong-pungan Amuro Islamic Litigation Front na amin ka ilan kami so kapegan ayabi pagkukuman naman siya na mabiyaan daw tutukin ko naninindag jihad. Kung may tanda niya sa kanina upama na sekretary na Central Committee. Ito ang taon na mismo may kasaki na malaki pinagdag para namin. Nakakapalaki sa mga meeting ng mga international sa Malaysia. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, iniyag ni Deputy Floor Leader MP Attorney Nagib Sinarimbo na wala siyang naging partisipasyon sa pagpasa ng 2025 farm budget. Na ngayon ay kinikwestiyon na sa Korte Suprema kaugnay ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon pa kay Attorney Sinarimbo o MP Attorney Sinarimbo, hindi pa siya miyembro ng Parliament noong 2024 nang ipasang 2025 budget, kaya tiyakan niya na hindi siya kabilang sa mga nag-aproba nito. Sinabi rin niyang wala siyang matatandang budget na dumaan na sa kanyang pagsusuri noong na may nakapaloob sa LGSF. Maalala nitong weekend o nitong Friday, isang petisyon na naman ang inihain sa Supreme Court bilang pagpapawalang bisa dito sa LGSF sa Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. 2025. Una, kung 2025 ito na budget ng BARM ay hindi pa ako member ng Parliament. Most likely nung pinasa ito. At hindi ko matandaan na merong budget na dumaan sa scrutiny ko na merong LGSF. Yung 2025 ang merong, I think 10.5 billion na pinasa nung 2024. So magtanungan yung mga members ng Parliament kung sino-sino sila na nagpasa nung budget na yun. Kasi very certain ako na hindi ako kasali doon sa nagpasa doon. So hindi rin ako nagtataka na nasali ang pangalan ko. Kasi parang lahat na lang ng gustong i-file na case, isasama ang pangalan ko eh. So nasanay na ako dyan. But we will respond to the petition as soon as we receive yung directive from the Supreme Court na
sumagot. But ang klaro dito kung pinag-usapan ay 2025 budget, hindi ho ako kasali doon kasi 2024 yun pinasa. Kung 2026 ito, very clear, wala hong LGSF sa 2026 na budget ng BARM. Unang radyo, unang balita. Samantala may kaugnayan sa sinagawang simulation exercise ng COMELEC dito sa Cotabato City at sa Maguindanao del Norte. Tiniyak ni COMELEC Chair Attorney Erwin George Garcia na hindi magaya sa mga nakalipas na botohan nung unang ginamit ang PECOS machine. Centralized na umano ang paghinto kahit pa tapos na bago ang itinakdang oras o bago mag alas 7 ng gabi. Unang radyo, unang balita. Lalo na po itong 2025 elections. Alam niyo po, nagkaroon ng survey ang isang survey organization. Sabi niya, ang tiwala ng mga kababayan natin, out of the 30,000 na mga respondents, 96% sa mga makina. Ang tiwala nila doon sa proseso ay 86%. Ang tiwala nila kay COMELEC ay 84%. So, kung napansin niyo po itong 2025 election, wala pa tayong narinig na alingas-ngas na problema. Lahat po ng mga issue nung simula pa ng 2010, sinigurado natin na masasagot noong 2025. At siyempre itong Bangsamoro. First time po natin ginawa, hindi ko po alam kung napapansin ng lahat. At kanina ko po binabanggit, si NAMPREL, PPCRD, si Majority Party, si Minority Party, si Media, KBP po yun. At siyempre lahat na nandito ngayon pwede maki-link sa kanila, ay meron pong sariling servers na nung isang araw lang isinama namin ng mga miyembro ng media, mga miyembro ng parliament, mga miyembro ng political parties, doon sa tinatawag namin DC3, yung po yung data center 3. Unang radyo, unang balita. Sa Cotabato City, kung sinagawa din po ang simulation exercise sa isang paralan, isa si City Councilor Muhammad Ali Dacha Mangyalan sa mga nag-participate sa naturang simulation exercise. At narito ang kanya pong naging pahayag. Unang radyo, unang balita. Ang na-try natin na magboto dito sa MAC. Anong pa nito? MAC election. So madali naman pala. Kaya lang medyo particular lang tayo sa pag-shade kasi kung mag-double shade tayo doon sa mga hindi dapat na dalawa ang i-shade. Talagang ang lalabas doon sa result ng vote ninyo is overvote. Yun na napapansin ko doon. But madali, napakadali po. Siguro it takes mga pinakamatagal na 5 minutes. Matatapos na yung pagboboto ng bawat isa. Unang radyo, unang balita. Samantala, pinangunan naman ni MP Butch Malang ng Special Geographic Area ang huling stakeholders consultation kaugnay sa proposed sa Resolution 753 na naglalayong hikayatin ng Kongreso na magtatag ng mga trial court sa SGA sa ilalim ng jurisdiksyon ng mga kalapit na hukuman sa Bangsamoro. Ayon pa kay Malang, isasama sa committee report ang lahat ng mga mungkay mula sa mga consultation bago ito iharap sa Bangsamoro Parliament. Ginit niya na ang pangangailangan mapalapit ang serbisyo ng hudikatura sa mga residente ng SGA. Unang radyo, unang balita. Proposed Bill 753, proposed resolution 753 is bunga ito ng ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan sa NGA. At isa ito nakikita, itong justice system is may problema. May problema talaga. Lalo na doon sa mga technicality, sa layo ng kung saan sila nagpupunta, saan sila hindi nila alam. Kaya nag-decide tayo noon pa man umasa tayo ng
proposed resolution 1753 requesting the Congress of the Philippines. Unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, dito sa sinasagawang joint joint oversight hearing ng Parliament sa tatlong mga opisina na kung saan ay nakitaan ng mababa ang performance at marami pong mga nakabingbing mga proyekto. Ayon pa kay MP Atty. Nagib Sinarimbo na tatlong areas of concern ng natukoy ng Bangsamoro government na kasalukuyang tinututukan nila sa oversight hearing. Ito ang MPW, MBHTE at ang human itong pabahay. Kabilang ang kapyanan dahil sa mga issue na sa implementasyon ng kanilang mga programa at proyekto na nakalipas na 7 taon ng transition period. Ayon pa kay Sinarimbo, bahagi ng oversight hearing ang kanilang ipinapatupad na mga pagsisiyasat. Unang radyo, unang balita. Tatlong major na areas of concern ng Bangsamoro government sa ngayon is born out of two things. One ay merong agreement nung pinasa yung budget last year for 2026 na may mga gray areas, may mga areas na hindi satisfied yung parliament doon sa sagot ng mga ministries. So like in the Ministry of Basic, Higher and Technical Education, ang essential na tanong ng mga members ng parliament ay ano ang relationship ng mga programs na pinopondohan natin doon sa paghanap at pag-address sa mga problemang in-outline ng Education Committee Report 2 ng National Congress. Kasi naka-outline doon, ito yung mga problema, literacy rate, mababa, dropout rate ninyo mataas, cohort survival rate ninyo ay mababa, stunting ay mataas, yung classroom shortage ninyo ay pinakamataas sa buong bansa. So, ito yung mga issues. So, itong pinupondohan natin ng 26 billion, how would that 26 billion address the concerns raised or the problems outlined in the EDCOM report? Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:47 na po ng umaga. Tatak RMN. Ating balikan yung ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita, karagdagang detalye sa nangyaring pamamaril sa Pagalungan. Sa detalye sa radyoman, Maestro Rahi Bansaw. Ronda Presinto. Patay on the spot ang isang ama ng tahanan matapos sa pagbabaralin ng mga hinihinalang riding in tandem sa National Highway sa bayan ng Pagalungan sa Maguindanao del Sur bago mag alas 4 kamakalawan ng hapon. Kinilala ang naturang biktima na si Abdul Hamid Hasan, nasa hustong gulang, residente ng Sitio 5, Barangay Kudal sa nasabing bayan. Ayon sa asawa ng biktima, galing silang namili sa bayan ng Pikit sa North Cotabato at papauwi na sana sila sakay ng isang kulay dilaw na tricycle nang biglang lapitan at pagbabaralin ng mga suspek habang binabagtas ang National Highway. Dahil sa tama ng bala sa katawan ay agad nasawi ang biktima at bumangga naman sa kanal ang kanilang sinasakyang tricycle. Kasama ng biktima ang kanyang asawa at 6 na taong gulang na anak na lalaki na kapwa nakaligtas sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkilanlan at ang motibo ng mga salarin. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansaw Tatak. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa radyoman .web sa 2 motorista sugatan matapos mawalan ng kontrol ang isang driver sa Parang. Sa detalye sa radyoman.web sa Abang. Ronda Presinto. Sa ospital na imasmasan ang 2 motorista matapos may talang vehicular accident kahapon sa highway ng Barangay Making, Parang, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa Parang MPS,
Kinilalang mga sugatan na sina alias Moaimin at Razman, PNP member, kapwa residente sa nasabing lugar. Sa investigasyon ng PNP, iisang direksyon ang tinatawag ng dalawa kung saan sa likuran si Moaimin na sakay ng Yamaha NMAX habang sa unahan naman si Razman na sakay ng Honda Click motorcycle. Dahil sa bilis umano ng pagpapatakbo ni Moaimin ay biglang nawala ng kontrol at nabundol si Razman na nagresulta sa pagkakasugat ng mga ito. Dali-dali ang isinugod sa ospital ang dalawa dahil sa mga sugat nilang natamo para malapatan ng lunas. Napagalaman na walang lisensya si Moaimin habang pansamantalang kinustodiya ang mga motorsiklo para sa kaukulang dokumentasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Maneps, Apang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Sa Kuranda 12, sa balitang yan, balikan natin sa Radyo Mandato Jul. Yung nangyari sa Labungan, di pala ito napatay sa pamamaril, kundi napatay sa bugbog. Sino mga nambugbog ating alamin sa detalye sa Radyo Mandato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Natagpuang wala ng buhay ang isang lalaki matapos umanong pagtulungang bugbugin ng iba pang grupo sa barangay poblasyon Libungan sa North Cotabato. Kinilala ng Libungan MPS ang biktima na si Elias Agustin, residente ng barangay Kiloyaw sa nabanggit na bayan at pansamantalang naninirahan sa lugar kung saan naganap ang naturang insidente. Nagtamo ito ng maraming pasa sa mukha at katawan na pinaniniwalaang ginulpi ng mga kalalakihan na sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa isinagawang investigasyon ng pulisya, lumabas na personal grudge ang motibo sa krimen habang patuloy pa itong iniimbestigahan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manjuli Mapalaw, Tatak Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Balikan natin sa Radyo Mandaisi, Committee on the Bangsamoro Justice System. Isa sa pinalang ulat sa panukalang pagtatag ng tribal court sa SGA. Sa detalye sa Radyo Mandaisi Mangod. DXMY, Tatak Aramen Report. Magbabalangkas at isa sa pinal ng Committee on the Bangsamoro Justice System o CBJS ng Bangsamoro Parliament ang committee report matapos nitong makumpleto ang mga konsultasyon sa iba't ibang stakeholder kaugnay ng proposed resolution number 753. Ang naturang panukalang resolusyon ay naglalayong hikayatin ang Kongreso na magtatag ng trial courts sa Special Geographic Area o SGA o bilang alternatibo, isailalim ang nasabing lugar sa jurisdiksyon ng mga kalapit na hukuman sa Bangsamoro Autonomous Region. Tinapos ng komite ang serye ng mga konsultasyon nitong Sabado, June 27 sa bayan ng Midsayap, kasunod ng naunang pagdinig na isinagawa sa Kabakan. Bahagi ito ng mga deliberasyon ng komite bago iakyat sa plenaryo ang panukalang resolusyon para sa karagdagang pagtalakay. Ayon kay CBJS Presiding Officer Butch Malang na pangunahing may akda ng panukalang resolusyon. Ayon sa mga mambabatas, ang kawalan ng trial court sa SGA ay nagdudulot ng patuloy na suliranin sa pag-access ng mga residente sa hustisya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Mandaisi Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna mga kasama resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umuurong sa pagkatulong. Alas 2:03. Lumabas mga kasama. Alas 5 naman na 017, 9 PM naman na Swertres 770. Sa milyones na papremyo Super Lotto 649 nasa 46.2 milyon ang jackpot prize mga kasama. Winning combination po natin 32, 01, 35, 23, 14 at 29. Samantalang 658 naman nasa 128 million jackpot prize. Winning combination na 46, 56, 08, 01, 03 at 05. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa atin na kay Dato Pike Benito sa Tabiran. At kay June Panches, Quezon Emban. Good morning sa Katuli, Sultan Kudarat, kay Bayamokol Sumitimbang Waya, kay Sir Dato Tung Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran, kay Simbay Adam ng Almonte Extension, at kay John Vincent Samson. Balitang Showbiz. Ating balikan na sa Radyo Mandaisi update sa mga marites.
Kinontrata na ni Kylie Padilla ang isang mahusay na designer para sa kanyang kasal. Ito ay kung ikakasal man daw siyang muli. Proud na proud si Kylie sa Pinoy designer na si Eran Montoya matapos maisuot ang isa sa mga likha nitong gown. Lalong umangat ang kagandahan ng aktres sa suot na kumikinang na ruffled ball gown na may agaw pansing veil. Matatanda ang ikinasal si Kylie kay Alger Abrenica noong 2018, ngunit kalauna ay naghiwalay noong 2021. Mayroon silang 2 anak, sina Alas at Axel. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Radyoman Daisy. Update sa mga Marites. Susunod na si Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.web sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Good morning kay Dara Uyaw sa bahagi po ng Metro Manila kay John Vincent Samson. Ito po yung Radyoman Michael Aswan, Tatak RMN.